So, camera upgrade tayo dito. Angas nga eh. So, this is Angelo from Yaps and Noise, your favorite yapper here and walk trip. Hey! Actually nga, ang angas nga eh kasi si anong pangalan mo ulit? Nakalimutan ko. Eli. Yeah, si Eli kasi na-interview ko siya nung FET eh, sa 28 kasi nag-perform sila nung emo, di ba? So yeah, okay, so siguro the first thing na gusto ko matanong sa inyo, paano ba kayo nag-form on the first place? Ayun. Paano ba kayo nag-form? Paano kayo nag-form? Ito nga masimulan mo nga. Dati, band din kami ni Dave noon. Nung high school pa lang kami. High school. Pero hindi rin siya nag-work kaya nung tumagal, nag-connect ulit kami. Tapos parang pinlano namin, buulit tayo yung bagong banda. Tapos mag-showcase tayo. Kasi nung time na yun, mahilig din ako sa shoegaze nun kasi parang natripan ko yung shoegaze nun. Tapos, ito rin pala, nung time na yun kasi nung unang banda na, cover band namin ng mga Nirvana, Horse Fates, mga ganun. Tapos, ayun, nag-disband yung banda na yun. Tapos, tagal din kami na napag-usap. Tapos, parang nag-iaan kami sa isang event sa Just and Pats, open mic yun. After ng pandemic nun, di syempre parang duet lang ng duet. Makanood lang ng mga performance. Tapos open mic din yun, kaya pwede kayong makasalpak. Ayun, pag-usapan namin na mahilig ka pala shoegaze. Tara, duet tayo shoegaze. May project ako mga shoegaze din ganun. Tapos, ayun, nagawa kami ng naghanap kami ng, unang plano pa lang talaga namin, kaming dalawa lang, parang 2-man shoegaze, ganun. Tapos, hanggang sa hindi pala namin kaya, naghanap kami ng mga members, nag-post ako nun, looking for drummer, Novaliches, Valenzuela area, ganun. May isang tropa ko, artist siya, si Rochelle, that time, may kakilala siya, drummer, si Ivan, taga Novaliches din. Ayun, pinakilala sa amin, ayun, hanggang sa nag-try namin nag-open lineup sa mga gigs ganun. Tapos ano pa po ang nangyari? Ito pa si Curtis na. Yung isang namin, 4-piece kami nung unang first ever gig namin. Ako si Jamir. Ako bassist pa ako nun. Ito si Jamir, gitarista. Tapos si Ivan, drummer. Tapos isang gitarista namin, si Kuya Jess. Kasi Kuya Jess kasi ka-skate namin sa Valenzuela. Kasama ko mag-skate na spot dun. Tapos parang may tambayan na din kami na yung bahay niya, ginagawang tambayan. May drum set doon, kaya din kami parang nag-practice, jam. Si Kuya Jess ngayon, gitarista na ngayon ng isa sa kilalang hardcore band ngayon dito sa local. Yung bandang Bad Wave. Ayun, gitarista. Yun yung unang gitarista namin, si Kuya Jess ngayon, Bad Wave na siya. Ayun. Tapos eventually, nagkaroon ng mga gigs, nakabuo kami ng collective nun. Yung Paniki Collective, kami rin yung nun, parang. Tapos nakilala namin yung bandang Matoki din sa pagpunta rin ng mga gigs. Tapos, eventually, nadagdagan yung mga members namin. Unang nadagdag sa amin, si Eman ng Matoki gitarista kasi that time ayaw mag-gitara. Gitara nun, gusto mag-sigaw-sigaw lang. Tapos yung bassist, maraming dumaan mga bassist. Ayun, tapos to make long story short, padagdag ng padagdag, ayun, nadagdag to si Eli. Tong taon lang ba? Itong taon, tapos si Rian din. Isa rin sa bassist namin. Kasi dalawang bassist namin kasi kami pakul kami. Ayun, hanggang sa ngayon, ito na yung current lineup. Ngayon, hindi kami kompleto eh. May gig sila ngayon sa sa 88 prior. Ayun, 13. Ayun, kaya kami lang muna. Ayun yung paano na po yung walk check. Mas kami lang talaga yung unang nabuhan. Ang sunod.
siguro naman matatanong ko rin. Kasi lately ko lang nalaman na parang magkano pa rin kayo. Kasi the first time na nakita ko, parang I was like researching you guys. Tapos nakita ko siya sa parang, ano tawag dyan, yung parang guitar tutorial yun, ang kasalanan mo inyo sa ano. Parang di ba parang sinabi niya pa, tapos you're wrong. Wala lang pa yun eh. So it made me think, kasi halos lahat kayo parang scraps yung tinutugtog niya lately. Parang saan nyo nakuha yung sound na yun? At parang paano niya ba nagkano kayo? Ganun, diba? Yung Kasi scraps- parang halos lahat kayo eh, diba? Scraps yung tinutugtog niya yun. Parang na-influence ba sila dahil sa'yo? Or like eventually parang ang tawag dyan parang kayong tatlo like parang coincidence lang, diba? Para sa akin kasi yung Scrums idea sa workshop, yung una kasing tunog dapat na parang na-imagine namin sa workshop, ano lang siya eh, showcase lang siya eh. Tapos nung sabi ko, tangina, di naman na marunong kumanta. Di magsigaw-sigaw na lang ako. Tapos dun nung mapanahon na kasi na yun, mahilig na talaga ako sa mga screamo, hardcore, scrums, emo violence, mga ganon. Eh di na-incorporate ko yung scrum sa ano. Tapos meron din ako sa idol kong mga banda rin, yung bandang TNT. Mga parang kuya-kuyahan din namin sa eksena. Yung tunog nila na parang nakukuha din yung ganun tunog na gusto ko, yung pinaghahalo yung reverb ng shoegaze, post-rock, ganun. Tapos may samang sigaw-sigawan. Sobrang para sa akin, sobrang emotional nun para sa akin. Kaya, ayun, so yun, tara tayo, parang bumuha ng term, Scrums gaze. May naghalo yung shoegaze tsaka scrums. Tapos ito si Eli, ano ba? Kilala ko na siya eh, mahilig talaga, friend ko sa FBN. Tapos, parang, reactors ko. Kasi parang napansin ko halos lahat ng gig kasama siya. Inisip ko like members or something. Ayan, may tropa niya sila, Kensley na Nerd Sentinel. Ayan, tapos nakita ko rin siya laging kasama, tapos nakita ko mahilig siya sa scrums. Edi, kinuha ko rin siya para sakto, makatulong sa akin sa pagsigaw-sigaw. Balita ko rin may parang side project ka na eh. Nakita ko sa YouTube mo yung La Cornell ba yun? By DUX Sanj, parang sa nakita ko nga. Okay. Kamusta yung nun? Yung parang experience mo sa pag-produce and whatever? Ako marami talaga akong side project eh. Parang kung anong magawa ako mag-isa, mas pinapasok ko siya sa mga side project ko. Kumara sa DUX Song. Ano lang siya, one day ko lang yung ginawa yung buong EP na yun. Kasi natambay ako kay Clans. Ayun, dun kami nag-record niya rin mostly. Tapos sabi ko, gusto ko gumawa ng mas... Sa workshop kasi nung time na yun, medyo emotional. Gusto ko gumawa ng mga mas hardcore, scrums, emo violence. Ayun, nakagawa mga ganun. Gusto ko lang talaga gumawa ng music na trip ko. Dahil ko side project. Yeah, ganun din yung mga halos tunog. Yung Got Myself Baron Geisler, mas Black Case, mga ganun. Saka yun. Tapos napansin ko rin nga eh, parang dun nga minsan sa parang performance yung parang namamanga ako yun. Parang, di ba sa nung Subsonic Eye, nung 223, parang habang nagpe-perform kayo, may parang nagda-drawing pa, angas nga eh. Ano ba yung parang parang inspirasyon niya para gawin yung idea na yun? Kasi angas eh. Isa sa inspiration. Nagtutugtog kayo lahat, tapos yung isa meron parang nagda-drawing na yun. Anong angas? Kasi parang para sa amin, parang yung performance, kasi para sa akin, yung performance dapat experience siya eh, na gusto ko ipagsama yung visual tsaka sounds. Hindi lang siya sounds na kasi bilang audience, mas magiging memorable sa akin yung pinapanood kong banda kapag grabe kakaiba to ang lilikot ng mga tao, may nagbabaliw-baliwan, may nag-art. Parang ayun nga sa inspiration din namin yung TNT na sinasabi nila yung mga gigs nila, hindi lang gig, isa siyang experience talaga. Parang para maging tumatak sa isip ng mga tao yung experience na yun. Kasi iba kasi pag parang mag-perform ka lang, tapos nakatayo ka lang. Nakatayo. Sa inyo kasi parang parang kala mo abstract art na ewan, ang angas niya eh. So siguro, meron pa kayong mga future projects na gusto i-announce sa crowd, for example? Ayun, may mga niluluto kayong mga
Marami kayong mga merch. Siguro meron kaming kasi nitong nakaraan naglabas kami ng EP, 4-track EP. Maglalabas kami ng CD doon. Sana abangan yun. Tapos, yung meron kaming ginagawa na full album. Basta 10-track na EP na release para rin siya, isang labasan din ng mga lumang kanta tsaka mga bago. Pero yung 4-track EP parang pampasimula lang yun. Tapos, ano pa ba? Ayun, mas marami pang mga kantang kaming ginagawa na syempre, di na matatapos yun. Ano pa ba? Ikaw, meron ka bang mga future project na Ikaw. sa Northside din ang kumari? Ayun, sa Northside. Lakasan mo naman boses mo. Road trip sa open dito. Hindi. Pwede naman eh. Pwede Side naman. projects naman eh. Sa North Sentinel, magre-release na din kami ng album siguro next month. Yun. Tindi na. Abangan natin yun. Tapos, yun din. Magre-release, meron kaming t-shirt. Gusto mo wala na kami pera. Kami rin, pinagpaplanuhan na namin mag-release sa Spotify para, kabilang namin sa mga cool kids na nakakasama may Spotify release. Na tayo, pwede na mailagay sa My Day na sa FB, sa IG Story, sa TikTok pwede. Isa sa plano namin, papunta kami sa TikTok. Gagi magiging IMC versus self, magkano, di ba? Tapos Okay lang yung yun. kanta niyo mapupunta sa meme, putang ina. Okay lang maging TikTok music, nakakatulong yun sa mga banda. Yeah! So, siguro isa ko rin gusto itanong kasi parang napansin ko ever since doon pa lang, di ba, na yung Panig Productions, di ba? Tapos parang napansin ko rin minsan sa performance season, andun ka eh. Di ba? Pag mag-harsh vocals, andun ka nun eh. Dun sa sa Deftones cover na eh, andun ka. Tapos yung balcony house something, nag-perform sa yun, dun ka. Tayo na, nag-trending nga nun eh. Oo, tapos inisip ko, sino pa kaya itong puta kayong vocals? Nakakas ito eh. Kaya akala ko at one point magiging scrap si Sid eh. Tangin ang punta si Tio. So yun, paano mo na ba siya nakilala si Sid? Si Sil, nakilala ko lang yan, isa sa pinaka-unang gig after pandemic yun. Indie gig siya. Saan ba yun? Wala na nagiging kasi dyan ngayon, Motorista Bar. Isa sa mga unang gig yun that time. Mga unang performance din yun ng Formerly Merinol, yun. Mga yun. Tsaka pa sa mga indie gig. Tapos, tropa ko natin si Elijah ng The Flying Lugaw. Si Elijah, kilala niya si Sil. Tapos si Elijah, kilala niya ako. Parang nag-connect na kami. That time, kasi parang namimigay ako ng mga arts nun that time. Poster, gano'n, tsaka stickers. Binigyan ko siya ng poster tsaka stickers. Sabi niya sa akin, collab tayo, gano'n. Eh di, siyempre, nung time na yun, parang mahiwaga pa siya sa akin eh. Kasi Zildjian eh. Hindi ko, parang sikat na sikat yun eh. Cover band kami ng Force Page dati eh. Tapos, kulang taon, nakausap ko na siya. Ayun, mas din yun nag-start yung connection namin. Tapos, that time nun kasi na yun, nagpo-vote, nag-docu. Anong gamit ko ng Digicam, tapos naanga siya sa akin kasi nahilig din siya sa mga Digicam nun. Kaya kinukuha niya akong bilang docu team that time. Tsaka, etong binubuo niyang album. Parang, isa rin kami sa nag-ambag dun sa album na yun, sa visuals, pati dun sa Medicina. Kaya kapansin ko medyo dark yung tone niya ng Medicina eh. Nahilig siya sa mga ganong mga tutugan, tapos nakita niya kami, syempre, connected talaga. Mga emo-emo, god-god, ganon. Tapos, ayun, sama-sama, lagi niyang inayaya kung saan-saan, rock your team. Hanggang sa naging close na kami, one time, niyaya niya, may gig, tapos, walang umuwian nun. Tapos sabi ko, pwede ba akong pa-stay dun sa kanila? Sabi, okay daw. Tapos, sakto, kinabukasan nun after matulog ko sa kanila, lagyan ko doon ng sigaw yung kanta niya, yung Medicina yun. Tapos, ayun, din na yun nasimula yung I Love You My Medicine. Nag-record kami dun. Hanggang sa nakilala ng mga tao yung Medicina sa sigaw-sigaw. Ayun. So,
ngayon, syempre, dito tayo sa MOS. Tapos napansin ko, nakailang performance ka na, di ba, sa MOS eh. Ano siguro yung parang core memory mo sa MOS? Or like favorite gig mo sa MOS? Para sa akin, ano yung lahat kasi ng gig sa most parang memorable sa akin, pero isa sa pinaka mapapaano ako na ilalang-alala ko kasi Paniki Nights Day yun, Paniki Nights Day Volume 3, diyan naganap yan sa most. First time din namin magpa-event dyan sa most. Pangarap talaga namin talagang tumugtog dyan sa most, tapos nagulat din na isa rin kami na ngayon sa nagpapa-event doon. Ayun, walk trip, set ng walk trip. Eh, mostly kasi mga tropa yung mga pumunta nun. Mga friends sa FB, ganun. Tapos, grabe yung ano nun. Sobrang punong-puno yun. Yung tipong wala nang hangin sa harap, wala nang pumapark na hangin sa harap. Sobrang wild din ng crowd. Nagbabardagulan sila dun sa likod. Hanggang sa ano, si Elijah na napamike na, napamura na si Elijah nun. Sabi niya, tangin na, ayos, parang ganun. Kasi sobrang wild talaga nun. Tapos ako, hindi na ako makasigaw nun kasi wala nang oxygen akong mahininga nun. Ikaw ba, anong mga, ano naalala mo nun? Yung araw na yung Paniki mismo eh. Ano kasi yung crowd nun eh, parang na siyang tubig. Parang siyang alon na, parang siyang umaalon sa amin. Hindi na rin kami makakilos, hindi na kami makalingon. Sobrang sikip nun. Kaya, ayun, parang isa sa pinakamaraming crowd namin bilang walk trip yun na dito sa most tumugtog. Ayun, solid din yung memories na yun. So, ito, siguro, dalawa na lang siguro matatanong ko. Meron ba kayong mga future events na gusto nyo i-announce sa crowd dito? Meron kaming gig. Kailan ba gig natin? May gig kami July 20. Diyan sa promotion. Promotion gig namin ngayong ano eh. YouTube. July 20, may gig kami dyan. Ang production nun, Small Production, tsaka Calm Lake. Yung nag-organize ng emo stage. Ayun, tutugtog kami doon kasama yung mga ibang mga tropa din na banda. Tsaka yung isang project din namin, member rin kami. Yung nakasabit sa Punoy ako. Ano, tutugtog din doon sa July 20. Sana makapunta kayo. Tsaka sa August 18, meron kaming August 18 may Parang halos na tayo, nubo dito. May August 10 pala, may August 10 may gig rin kami dyan sa most birthday ni Elijah ng The Fly Dog. Ako sana mapunta ka doon. Tsaka sa August 18, dyan din sa most, anniversary siya ng, kung alam niyo yung Art Bench in Parasites na page, na poetry page, may anniversary na tapos in-invite kami para tumugtog doon. Ayan, dyan din sa most. August 18. Yan, baka nyo yun guys. Okay, so last question. Pag may choice kayo, anong pipiliin nyo? Beanie Son or Have Abi Daughter? Ano? Beanie Son or Have Abi Daughter? Ano daw dun? Ako, ikaw muna. Ikaw. Ba't mo pinipili ang Beanie? Beanie Son, ibig sabihin, anak na lalaking mahilig sa Beanie. Ba't mo mas gusto kaysa sa Have Abi Daughter? Kasi madami akong tropa. Ah, okay. Yun. Pwede. Ikaw? Ako, ano ba? Ako rin kasi Have Abi eh. Pero, mas rin, Beanie Son kasi marami din ng mga tropang lalaki na mahilig sa Beanie. Ako din mismo, mahilig sa Beanie. Ayun, kaya Beanie Son. Bini rin ako. Bakit? Parehas lang. Sabay sa uso. Ayan, so yeah, this is Walk Trip. Thank you guys talaga. It was an honor talaga talking to you all talaga. Actually nga, nagulat nga ako. Kala ko nga di na mangyayari kasi minessage ko kayo sa Instagram. Tapos hindi sumagot. Gawin isip ko, baka di mangyayari. Pero yun, appreciate it talaga. Maraming. So yeah, this is, any last words? Walk trip. Yeah.
Follow us. Abangan nyo yun. Okay, so this is Angelo from Yaps Noise signing out. Yeah.